Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ng gabing iyon na tinawagan ako ni Dad, iniwan ako ni Victor sa kusina at pumasok siya sa kabilang silid. Nakatulog na lamang ako sa kanyang kwarto at nagising sa mahihinang tabik nito sa aking pisngi. Kailangan mo nang umalis. Papunta dito si Eliana ngayon sa kondo. Tumayo siya at kitang-kita ko sa kanyang mga mata. Nilapag niya ang damit kong tuyo at bagong laundry. Tsaka nagtungo siya sa kanyang cabinet. Aalis din ako. Alisin mo ang shirt at shorts ko. Hinarap niya ako na may malamig na tono at titig. Hindi ka makabili ng damit? You want me to leave agad? Gusto ko lang naman maghilamos bago ako umalis. Hindi na ako magpapalit ng damit. Tumayo ako at pagod na napabuntong hininga. Tsaka kinuha ang damit kong suot kagabi sa ibabaw ng kama. Naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko at matalim na titig. Gusto mo bang makipagtalo pa sa akin? Tungkol sa pagkuha ko ng mga damit ko? Magpalit ka. Bakit ba? Damit lang to. Makakabili ka naman ng bago, hindi ba? Pati ba naman ito? Ipagdadamot mo sa akin, Victor? Mariin siyang napamura. Atasha, huhubarin mo ba? O ako ang maghuhubad sa'yo? Matapang ko naman siyang tiningnan. Gawin mo. Naramdaman ko ang pagdiin ng hawak niya sa braso ko. Kasabay ng paggalaw ng panga sa galit nito. Kung galit ka, mas galit ako, Victor. You kiss me? Huwag mong sabihin na wala lang yun at natukso ka lang. Oo, natukso lang ako. Kung ganun, mahina ka. Mariing buwika ko naman sa kanya. Matapos maalala ang salitang binatawan niya kagabi na nagpagulo sa akin. You said, you miss me. Natukso ka rin ba nang sabihin yon? Pumatak ang luha sa aking mga mata. Nakita ka kung paano siya saglit na natigilan at sinundan ng tingin ang luha sa aking pisngi. Kalimutan mo na kung ano man yung sinabi ko sa'yo kagabi. Mariin siyang napabuntong hininga. Hindi pwedeng malaman ito ni Eliana. Huwag ka mag-iiwan ng baka sa kwarto ko para magsuspetsa siya. Seryosong wika naman ni Victor. Binibigyan mo lang ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang nangyayaring ito. Napatiimbagang naman si Victor. Galit niya akong binatawan at tinalikuran. Dumiretso muli sa cabinet niya para kumuha ng damit na sa tingin ko ay susuotin ito. Tila nagmamadali ito. Umalis ka na ng kondo ko. Bago pa kita kalad ka rin palabas. Okay, fine. Thank you for last night. Panunuyo ako sa gitna rin na matinding galit at pagkabigo ko sa kanya. Itatanggi niya at sasaktan niya lang ako. Alam ko na ganito na nga ang mangyayari. Padarag siyang humarap sa akin. Hawak ang long sleeve at slacks na itim. Nothing happened between us last night. Yeah, I know. Pamimiloso po ko at inarapan ko naman siya. Wala na akong pakialam kung sino ang mabangga ko. Suot ko ang damit ni Victor na dumiretso sa parking lot. Naghihintay ako sandali, umaasang dumating agad si Eliana. Kung matagal at abutin ako ng gutom ay aalis na ako. Iyon ang naiisip ko. Kunting minuto na lang ay may sasakyang pumarada sa tabi ko at lumabas doon ang babaeng nakasuot ng short sleeve. May disenyong bulaklak at hawak na sling bag. May suot na mamahaling relo. At naka-ponytail ang buhok nito. Ate Eliana, malambing kong tawag nung makalabas ng sasakyan ko.
Dahil natatakpan ng pintuan ng sasakyan, kaya nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha at pagsilay ng ngiti matapos akong makita. Atasha! Banggit naman ito sa pangalan ko. Hinigitan ang malambing na boses ko dahil ang boses niya ay totoong may tuwa at galak. Totoong masaya at malambing. Totoong tao na walang pagpapanggap. Napabuntong hininga naman ako. Kararating mo lang? Dahan-dahan kong isinarado ang pintuan ng kotse at nakita kong napatingin siya sa mga suot ko. Kaya naman napangiti ako. Napalitan ng kalituhan ngunit may espasyo ng pag-iintindi ang pagtatangi nito. Nope, kaalis ko lang sa kondo ni Kuya Victor. Kaswal ang aking boses at mukha, ang tono at galaw. Ano? Bakit? Natatawa na tila ba ni nenerbiyos at nako-confuse. Ang aga mo naman pumunta sa condo unit ni Victor. Kumulot naman ang noo ko at nampakagat ng labi. Hindi mo alam? Madrama akong napasapo ng noo. Kagabi ako pumunta sa condo unit niya. I was drunk. At natulog ako sa kwarto niya. Akala ko nga naroon ka pero siya lang pala ang naabutan ko. Nagulat naman ito sa sinabi ko. Halos napaawang ang labi niya ng kaunti at daliwanagan kong marahil suot ko ang damit ng nobyo niya. Nahihirapan siyang napalunok at nawala na ang anumang emosyon na mayroon kanina. Napalitan ng kalituhan, galit, lamig at pagak na tawa. Kailan ko nang umalis? May klase pa ako. Bye! Paalam ko rito at mabilis na pumasok sa sasakyan ko. Pinaandar ko iyon at nakita ko sa side mirror na nananatili siyang nakatayo roon. Hindi gumagalaw at tila saglit na natulala. That was I saw before I left the building. Pagkalabas pa lang ng building ay mabilis kong ipinarada ang sasakyan sa gilid at pinaghahampas ang manibela habang napapahagulhol. Habang umaagos ang luha habang umiiyak. Gaga ka, Atasha! At mariin siyang napamura. Nanginginig iyon hanggang sa pagpunas ko ng luha ko sa aking pisngi. Mananakit ka dahil nasasaktan ka. Hindi mo dapat yung ginawa. Hindi mo dapat yung sinabi. Ani niya sa sarili. At mariin siyang napahagulhol. Hindi ko kaya ang nakita kanina kung paano ko binura ang tuwa sa mukha ni Iliana. Kung gaano ako katanga. Mali ito. Maling-mali ito. Umiiyak ako dahil hindi na makayanan ng konsensya ko. Hindi ito ang gusto mo. Hindi ka ito, Atasha. Anong ginagawa mo? Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Humupa ang hagulhol at iyak ko. Ngunit ang sakit sa dibdib ko mula sa iba't ibang bagay ay hindi nawala kundi mas tumindi. Habang pinapanood ko ang daddy ko at ang mami ko sa gitna ng garden habang nagtatawanan sa aming bahay. Sa kabila ng sakit at gulong nangyayari sa buhay ko, napapawi nun ng konti na nakikita ko ngayon. Kapag dumating ang araw na isang babae ang sisira sa pamilya ko, siguro ang galit ko ay hindi madaling mahupa. Kapag nakita ko ang mami ko na umiiyak at nalaman niya na mayroong ka-affair ang daddy ko, baka ikahina at ikawata ko yun ng tuluyan. Baka mabaliw lang ako sa sakit. That's why I realize, kailangan ko nang tumigil. Kailangan ko nang itigil ito. Tama na ang kahibangan mo, Atasha. Maring wika niya sa sarili. Ayokong isang araw dumating ang karma sa buhay ko. At mga taong mahal ko ang magiging kabayaran nun. You want to destroy someone else's relationship out of eager in love? You just can't let innocent people get hurt for something they are not involved in. Mapait akong napangiti sa sarili ko. Ayoko isang araw makita si mami na umiiyak dahil may isang babae na gustong sirain ang relasyon nila ni Dad. Hindi ko kakayanan yun. Kaya bakit ko pa ba ginagawa ito?
Ayoko na. Ayoko na. Atasha, sweetheart. Tawag naman ni Dad. Halika rito. Tulungan mo ang mami mo sa paghahanda para mamaya. Pupunta dito ang auntie mo at uncle. Masayang-masayang wika naman ni Dad. Lumapit ako kay Dad at mahigpit siyang niyakap. Mom, on our side. Nangingiti lamang ito. Marahan niyang hinagod ang likod ko at tinalikan ako sa ulo. May problema ba? Bulong sa akin ni Dad. Wala lang, Dad. Medyo pagod lang ako sa school. Ang hirap pala. Sagot ko at pinigilan ang pagiging emosyonal. Pero nanginig ang labi ko. Napanguso ako at bumatak ang luha sa aking pisngi. Nakita ko kung paano napalitan ng pag-alala ang kanilang mukha. Nagbago ka na ba? Kung anong gusto mo. Anytime you want, baby. Walang problema. Ayaw mo na? Mariing tanong naman ni Dad. Magsabi ka lang kung anong gusto mo. Gagawin natin. It's okay. Atasha, kung nahihirapan ka, tumigil ka muna at magpahinga. Sa huli dapat sarili mong kapakanan ang inaalala mo. Lalo na ang kalusugan mo. That's either physical or mental health. Marahang hinaplos naman ng mami niya ang buhok niya. Kahit anong gusto mong gawin, we will support and help you, alright? Magsabi ka lang sa amin ni William. Napangiti naman ako habang pinapawi ang mga luha ko. At ganun din si Dad. Tinutulungan niya akong pawiin ang mga luha ko. Hindi naman, Dad. Medyo stress lang ako. Gusto ko pa rin maging abogada, Dad. Then that's good. I need a good lawyer besides me in politics. Napangiti naman ako sa sinabi ni Dad. You will be the best lawyer, for sure. Sabi naman ni Mami. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa pagmamahal na hindi maibigay ng isang tao, napupuna naman iyon ng pagmamahal ng mga taong una at walang hangganan na nagmamahal sa akin. Mayroon pa rin akong pamilya na handang sumuporta at alisin ang sakit na nararamdaman ko, but loves me unconditionally, without judgment, but a genuine love with understanding and good guidance. Maswerte pa rin ako, sobra. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit na anong bagay sa mundo. Basta buo at masaya ang pamilya ko, patuloy pa rin akong lalaban at magiging matatag. But that's what I thought. Hanggang sa ipakilala ni Franco ang isang babae bilang girlfriend nito. Pagkatapos nitong makipaghiwalay kay Diana. Hindi pa nga sila hiwalay ng kanyang asawa ay may karelasyon na agad siya. Pinaliit nito ang mundo namin. This woman is Mara Ibardaloza. Ang akala naming nobya lang ang papel sa buhay ni Franco. Isang babaeng kabit, isang babaeng nakikihati, isang babaeng pumapagitan sa relasyon ng mag-asawa. Pero hindi pala. Your dad is cheating on me. Umiiyak na wika ng kanyang mami. Pareho kami nakatayo ng aking kakambal at nakikita ang nagkalat na tissue sa ibabaw ng kama. Nakapaligid sa kanya. Mariin ako napapikit at yumuko. It was our suspicious. Kaya nga napauwi bigla ang kakambal ko dahil ilang buwan nang nagsosuspecha si Mami. Mami? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi magagawa ni Daddy yun. Mahal na mahal ka niya. This is just a misunderstanding. Ilang ulit pa bang ipapaliwanag ni Daddy sa'yo na wala nga siyang kabit? Pag-aalo ko sa kanya ngunit maski ako ay natatakot na rin sa mga posibleng mangyari. Not my family. Spare my family. All of the pain. Kahit ako na lang, kayang-kaya ko. I will try to look into it. Nabasag na ang boses naman ni Atlas sa pilit na sinusubukang maging matatag para kay Mami. It's Mara Ibardaloza.
Madiin niyang saad na siyang nagpatigil sa amin dalawa ni Atlas. Dahilan para manlamig ang buong katawan ko. Is she the mistress of Daddy? Pabulong kong tanong. Hindi na nakayanan pa ang mga naririnig. Ang mga nangyayari sa mga nagdaang linggo at buwan sa akin. Umangat ang tingin ni Mami sa akin at walang mas ikakasakit pa sa sunod niyang binitawang mga salita. Habang nakikita ko ang pagod niya mga mata na namamaga, walang buhay na labi, namumutla ang mukha nito. Pero may maliit na ngiti na kaypait na lumabas sa mukha niya. She is your dad, a legitimate daughter. Your dad has been cheating on me, lying, full of us. Wika ng kanyang mami at hindi mapigilan ang emosyon nito. Matagal na niyang itinatago ang anak niya sa labas na ngayon ko lang nalaman. Umuuwi sa atin na may kasinungalingan at nakakasukang bagay na pilit na itinatago. Isang kahihiyan sa pamilyang ito. Isang kataksilan ang kanyang panlilinlang. Hindi ako makapaniwala na sa tagal ng panahon, tayong niloloko ng daddy mo. Tulalang bulong ni Mami na halos at pagak na natatawa. Gusto niyang pawiin ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Ginawang buo at matatag ng kanyang ama ang kanilang pamilya. Pero siya rin pala ang wawasak sa binuo niyang palasyo. Sa pamilyang sinasabi niyang mahal na mahal niya at hindi niya ipagpapalit sa pamilyang ipaglalaban niya para manatiling buo. Doon ako nanlumo at napaupo sa kama. Wala sa sariling umaagos ang luha sa aking mga mata. Kasabay ng malakas na hagulhol ni Mami. Ang tahimik kong pagluha. Habang si Atlas naman ay walang tigil sa pagsuntok sa wall. The betrayal from well-respected and beloved father of ours. Kung hindi pa ako natauhan, ay hindi ko na napigilan pa ang aking kapatid. Tama na Atlas, tama na. Wasak na wasak kong pigil sa kanya na mahigpit na yakap. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong lumaban. Bakit ito nangyayari sa amin? Is this my karma? Bakit hindi na lang ako? Nagpupumiglas naman si Atlas. Kaya napahagulhol na ako habang si Mami naman ay nasa kama at may sariling mundo sa iniindang sakit. Tama na Atlas. Nakikiusap na wika niya sa kakambal. Binabaybay ko ang daan na patungo sa pamilyar na building. Nang hininto ko ang kotse ko sa gilid ng madilim na kalsada. Matapos makita ang sasakyan ni Daddy, nakakapark lang sa tapat ng building. Pigil ang paghinga ko nang lumabas si Dad at sinalubong ng 2 taong naghihintay sa kanya. It was Franco with Mara Ibardaloza. The woman was wearing a long black fitted dress. Nakalugay ang buhok at may tipid na ngiti sa mga labi nito. Nakita ko kung paano tapikin ni Franco ang balikat nito. Nakita ko kung paano niyakap ni Daddy ang anak niya sa labas at hinalikan sa noo. Humigpit ang hawak ko sa manibela at pinaandar ang sasakyan at tinapakan ko ang pedal na gas. When my car moved towards them, malakas na bumangga ang sasakyan ko sa dalang sasakyan ni Daddy. Dahilan para magulat sila sa nangyari. I couldn't imagine the pain of my mother right now. Lalo pa at hindi lang isang babae ang kalaban ni Mami, kundi 2. Anak ni Daddy sa labas. Ano ba? Hinampas ni Daddy ang ulo ng sasakyan ko. Marahil hindi agad napansin kung sino ang nasa loob o kaninong sasakyan ito. Si Franco ay mabilis na dinaluhan naman si Mara para masigurong maayos ito. Handa na si Daddy na bigyan ako ng mga suntok.
Kung sino nga ba ang nasa loob ng sasakyan na iyon. Dahil hindi niya nakikita dahil tented ito. Marahan akong lumabas ng sasakyan at dumiretso kay Mara. Pareho silang gulat na nakita ako ngayon sa labas ng building na pinagtatrabahuan nilang dalawa. I was already crying in much rage and hate dahil hindi lang ama ko ang pakiramdam kong nagtaksil, kundi pati na rin si Franco na kaibigan ko. Namin ni Atlas. You think you can destroy our family? Bakit hindi mo ilabas ang ina mo malandi na sumira sa pamilya namin? Mariin niya itong sinampal. Huli na nung awatin ako ni Daddy dahil nasaktan ko na si Mara. Ilang beses ko siyang sinampal. Atasha, tama na. Wika naman ni Daddy habang pinoprotektahan nito ang kanyang anak. Hindi mo alam anong nangyayari. Hindi ka pwedeng manakit dahil wala kang alam. She is innocent of my mistake, so please, don't hurt your sister. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig. It's obvious, Dad. You cheated on us. Paano siya naging inosente? Kung noon pa lang alam na niyang may pamilya siyang niloloko at sinisira. Why didn't you tell us? Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Bakit nanatili kayong tahimik? At pinagmukha niyo kaming tanga? Umiiyak kong hinaing sa kanya. Let's go home. Doon tayo mag-uusap sa bahay. Lumapit si Dad sa akin pero umiling ako at itinulak siya. Atasha, hindi maganda ang ginagawa mo. Tingin mo, masusolusyonan ng pananakit mo ang problema, ha? Sigaw nito sa akin sa pagmamatigas ko. Atasha, wika naman ni Franco. Lasing ka. Shut up, Franco. Shut up! Sigaw ko sa kanya at napahagulhol na. Akala ko kaibigan ka namin. Paano mo nagawa sa amin ito ni Atlas? Pasekreto mo kaming niloloko. Alam mo anong nangyayari pero hindi mo man lang sinabi sa amin ang totoo. Atasha, enough! Mag-uusap tayo sa bahay. Mariing hinawakan ni Dad ang aking mga braso. Hindi ko palalampasin itong ginawa mo. Inilalagay mo ang sarili mo sa kapamahakan. Alam mo ba yon? Oh, you still care about us? Matapos mong umalis ng bahay at iwan si Mommy? And you still act like you care about my life? Tanong niya sa kanyang ama. Disappointment ang mababaka sa boses niya. I hate you, Dad! Itinulak niya ito. Nagmamadali akong pumasok sa sasakyan ko, maski panay ang sigaw nila. Dad tried to follow me, but it was too late for him because I got away. Habang umiiyak at tinatahak ang madilim na kalsada ay hindi ko mapigilan na paghahampasin ang manibelan ng sasakyan ko. Hanggang sa hindi ko na napansin na may malaking truck ang nasa harapan ko. Kahit anumang sakit at pagod ko sa pakikipaglaban sa buhay, hindi ko kailanman iniisip na ilagay ang sarili ko sa posisyon na ikapapahama ko. To let myself get in danger and I just get away from the pain I feel. But accident do happen. Mabilis kong iniliko ang sasakyan ko hanggang sa tumama iyon sa malaking kahoy sa mahabang highway. In that moment, everything went black after I closed my eyes. Nagising ako sa hospital at naabutan doon ng isang nurse. Ngunit hindi ko pa napoproseso ang mga nangyayari. Ay muling bumukas ang pintuan at pumasok doon si Eliana. Suot ang formal na puting coat and to look at her this. There's no doubt to admire and respect her more. Looking professional and pretty. Someone for a girl who has everything, beauty and blooming career. How are you? She asked casually and smiled a bit. Sumisikip naman ang dibdib ko at parang pinipiga ang puso ko. Nandito kanina ang kapatid mo pero umalis at kumuha yata ng gamit mo. May kaunting galos at sugat ka pero huwag ka mag-alala. Nothing is severe from the accident.
She checked something on my body. You've got some injuries and cuts, but it's minor, so you have nothing to worry. Mabuti na lang at naiwasan mo ang truck na kasalubong mo. You're still lucky. Ngumiti ito, pero alam kong may nagbago sa mga ngiti niya sa labi. May nagbago na sa kanyang pakikipag-usap sa akin, sa kanyang pakikitungo. Ikaw ba ang doktor ko? Nananakit ang buong katawan niya. At lahat-lahat sa kanya, sa mga bagay na nangyayari. Yes. Bakit? May ibang doktor ka bang gusto? Tinaasan niya ako ng isang kilay at pagak na natawa. She crossed her arms habang pinanunood niya ako. I know my situation looks so pathetic. Naiisip ko, do I deserve this? Maswerte ka dahil wala kang tama sa ulo mo. Dahil kung nagkataon, si Victor ang hahawak sa'yo para operahan ka. Yun ba ang gusto mo, Atasha? Malambing niyang tanong ngunit ramdam ko ang inis na nagbabadya sa mukha niya. I swallowed hard. Narinig ko ang pagod niyang pagbuntong hininga at nagsimulang i-check muli ako. May pulse, may temperature, etc. Pinanood ko siya sa kanyang ginagawa. She looks so passionate. Paano nga ba niya masasabi na hindi niya gusto ang kanyang trabaho? I'm sorry. Bigla kong sambit na siyang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Ilang saglit bago siya muling nagpatuloy. Ngunit, wala akong natanggap na kahit anong reaksyon sa kanya. Siguro nga gustong-gusto mo siya. Bulong nito. Tila ba ipilit siyang inuunawa. The day after you left the condo, I tried to ask more about you from other people, and I found nothing, Atasha. There is nothing that direct to me your connection to Victor. Maliban sa kanyang pinsan na kaibigan mo. Kaya hindi ko lubos maisip kung paano ka naging malapit sa kanya. Hindi mo ba tinanong si Victor? Umayos siya ng tayo at tila tapos na ang ginagawang assessment. At tinitigan siya. Hindi. Hindi rin naman mahalaga pa. Nagtitiwala ako sa boyfriend ko, Atasha. At malaki ang tiwala ko sa kanya. Na alam ko na hindi niya ako sasaktan. Para sa akin, isa kang bata na gusto lamang ng atensyon sa aking nobyo. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko. Victor is trying to avoid you with respect, like a real gentleman. At nagtitiwala ako. Lubos-lubos ang pagtitiwala ko kay Victor. Dahil kaibigan ka ni Diana. Matalino ka, Atasha. Dapat naiisip mo. But you have no respect and class. What? Hindi makapaniwalang tanong ko naman sa kanya. I like you, but then I realized you have no class and respect. You don't act professionally. You speak like you're fierce and strong, like you are confident and courageous. Pero minsan wala na sa lugar. Napatikom ako ng labi. Habang suot mo ang damit ng boyfriend ko, ipinakikita mo lang kung ano ang gusto mo. That's immature moves. I don't like you anymore. I don't think I still can. Natatakot ka ba, Eliana? Kaya ba hindi ka magtanong kay Victor kung ano ang nangyari? Napangiti ako. Ngiti na tila naaawa sa akin. Hindi na kailangan. Dahil alam kong walang nangyari. Hinila niya ang upuan. Tila marami pang gustong sabihin. Kinausap rin ako ni Rafa. Nagbabakasakali ako na baka kilala ka nila. Baka may alam sila. Alam mo ba kung anong sabi nila? You're just a little girl who admired Victor back then. Yung iniiwasan ni Victor, yung makulit na high school student na pumupunta at naghihintay sa labas ng gate ng eskwelahan nila. Yung sunod ng sunod sa kanya. You're a stalker.
na hindi pinapansin ni Victor, na iniiwasan noon pa man. Sa tingin mo, matatakot ako sa'yo? Ako ang unang minahal ni Victor. Ang unang nakilala niya bago ka. Bago mo siya nakilala, ay nagkagustuhan na kami. You're just a stalker who keeps on bugging my boyfriend. Bakit hindi si Victor ang tinatanong niya kung ano ako talaga sa kanya? Of course, walang alam ang ibang tao sa sekreto naming relasyon. Tingin nila ay isa lamang na hamak akong stalker. Pero alam ba nila na halos araw-araw ay magkasama na kami? Na tuwing gabi kami ang nag-uusap na dalawa tungkol sa mga pangarap at buhay namin. Na inaalagaan niya ako, pinagluluto at minsan, he is also the one who correct my mistake and wrongdoings. Siyempre hindi nila alam yun. Walang nakakaalam. Hindi man masasabing buong pagmamahal iyon. Pero may pagkakaibigan at espesyal na nabuo sa aming dalawa. At hindi iyon mawawala. Victor doesn't like your presence. Hindi mo ba napapansin? Bakit isinisiksik mo pa ang sarili mo sa kanya? He is too nice to reject you in a bad way. Hindi mo ba nakikita na pinapalayo ka na niya ng maayos na paraan? At minsan siya pa ang umiiwas? Tiningnan ko lamang siya. Tahimik lang ako at walang masabi. You may like him so much, but look at yourself. Nawawala na ang respeto mo sa sarili mo. From yourself for crossing the line. May nobya na si Victor. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sino ang matinong babae ang pupunta sa kondo ng lalaking may nobya na? At sinong matinong lalaki ang hahayaan akong matulog doon? Natigilan naman si Iliana at napaikot ang mga mata. Nag-aalala sa akin si Victor. I am not just a stalker, Iliana. He cares about me. O baka sa kabilang punto ng buhay niya, nagustuhan niya rin ako. Ramdam ko yun. You're delusional. Nakakaawa ka. Wika naman ni Iliana at mariing tumayo. Parang isang sampal iyon sa akin dahilan para matigilan ako at mapaisip. You really justifying your action? I don't think someone like you can be a good lawyer in the future. Kung dito pa lang, ay wala nang rason ang mga depensa mo. Mariin siyang napailing, tila ba dismayado sa kanya. Kung magpapractice ka ng law, ang ganyang ugali ay hindi nakatanggap-tanggap. Hindi ko alam bakit natatamaan ako sa mga sinasabi niya. Isang panliliit para sa pangarap na pinagsisikapan kong matupad. Pero paano kung tama siya? Paano kung delusional ako? At wala naman talagang kahulugan ang mga pinapakita ni Victor sa akin? Paano kung totoong napipilitan lang siya sa akin noon kaya hinahayaan akong guluhin siya? Bumukas ang pintuan na siyang dahilan para mapaiwas ng tingin sa Iliana at mapaatras sa mabibigat at mabibilis na hakbang ni Victor patungo sa nobya niya. Nakasuot rin ito ng coat. What happened? Bulong naman ni Victor. Habang hinahawakan nito sa braso si Iliana. Sinulyapan ako ni Victor at nakita ko ang mabibigat na pagbuntong hininga niya. Car accident? Minor cuts and bruises. Kumusta siya? Nakita ko naman ang pagtikom ng labi ni Iliana at paglunok. Kinuha naman ni Victor ang folder na hawak ni Iliana at siya na mismo ang nag-check noon. She is fine and just need to rest. Ma-injury din kaya talagang. Dito muna siya sa hospital. Hindi siya sinulya pa ni Victor at abala sa pagbabasa sa kung ano ang mayroon doon sa folder. She is fine, Dr. Del Mundo. Formal na address naman ni Iliana. I would like to check Atasha again. Can I? Paghingi naman ng permiso ni Victor. Kahit ako ay tila ba hindi makahinga. Na nakahiga sa kama
at nanigas ako at habang napapalunok. Hindi niya ba napansin na may pagdududa na sa kanya si Iliana? At bakit niya pa kailangang gawin ito? I still have surgery. I leave you with her. Walang nagawang usal naman si Iliana at dinampian ng hawak si Victor. Sa balikat tsaka may labag sa loob na lumabas ng silid. When the door closed, I left to look at Victor. Nilapag niya ang folder sa side table at nakapamaywang na hinarap ako. Napupuno ang kanyang mga mata ng disappointment. Ano bang iniisip mo? At nagmaneho kang lasing ha, Atasha? Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya ngayon sa akin. Tinitigan ko lamang siya at hindi sinasagot ang tanong niya. Bumaba ang kanyang buntong hininga at sinimulang suriin ang lagay ko muli. He was so serious habang chine-check niya ako. Ramdam ko rin ang bawat pagkunot ng noo niya habang palipat-lipat ang tingin sa papel at sa aking katawan. And each time, tinitingnan niya ang mga galos ko. Hindi ikaw ang doktor ko. I am a doctor, Atasha. Pero nanatili siya na tila marami pang gustong sabihin. Si Iliana ang doktor ko, kaya hindi mo na kailangang gawin ito. Mariin naman siyang nakatingin. Umangat ang tingin ko sa kanya at tumalim ang titig ko dito. Or maybe, this is one of your way to get some attention from me. Hindi ka pa rin ba tapos? Ha, Florendo? Just because I couldn't entertain your nonsense executive check-up? I'm not an idiot, Dr. Del Mundo. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa panganib. Mabuti kung ganon. Dahil kapag ginawa mo yan, ay nababaliw ka na nga. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Pakiusap naman ni Atasha. Puro lang naman masasakit na salita ang naririnig ko. Napaayos siya ng tindig at nakikita ko ang galit at disappointment sa mukha niya. You'd been reckless for the past few months. Anong problema ha, Atasha? Mas marahan na niyang tanong, mas banayad at may konsiderasyon. Gusto kong umalis ka na para makapagpahinga na ako. Wika ko naman sa kanya. Please, I need to rest. Mariim na pati imbagang naman ito. Did you call your family? Bakit hanggang ngayon wala pa sila rito? Your father, dapat. Ang ingay-ingay mo. Angil ko naman sa kanya, dahilan ng pagkamangha nito. Stop acting as if you care about me. Victor, you're so difficult to understand. Sinusubukan kong intindihin ka kung ano ba talaga ako sa'yo. Bakit tuwing lumalayo ako, hinihila mo ako pabalik? Pero tuwing nandito naman ako sa tabi mo, gusto mong layuan kita. Mababakas ang mga luha sa mga mata ko. Napaawang siya ng labi at natigilan. Unti-unti niyang itinitikom ang bibig at nahihirapang napalunok. I just want what is best for you, Atasha. I'm sorry. Napayuko siya at nakita ko ang paggalaw ng Adam apple nito. Nararamdaman ko na lang ang paglapit nitong dahilan para bumalik sa kanya ang atensyon ko. Inayos niya ang kumot sa aking katawan at marahan na hinahaplos ang aking pisngi. Ingatan mo ang sarili mo. Nag-aalala ako kapag nakikita kang ganito. Malambing na bulong nito. I almost left the operation room nang marinig ko anong nangyari sa'yo at na-confine ka rito sa hospital. Mariin akong napapikit dahilan para tumulo ang luha ko. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa aking noo. Ngunit nang imulat ko ang mga mata ko, ay kasabay nun ang paglayo niya. Mabilis na tumitibok ang puso ko. Aalis na ako para makapagpahinga ka. Babalikan kita pagkatapos ng isa ko pang operasyon.
habang ako ay sumisikip ang dibdib ko dahil hindi ko alam kung paano at saan lulugar. Do you want something? Ipapabili ko o ipakukuha? Sabihin mo lang sa akin, Atasha. Punong-puno ng kumbiksyon ang sinasabi nito. Gusto ko nang umuwi. Tanging nasabi ko at inayos ang higa ko para talikuran siya. Kapag gumaling na ako at makaalis sa ospital, sasabihin ko ang lahat kay Ilyana tungkol sa nakaraan. Kung kailangan naming mag-usap na tatlo ay gagawin ko. I will detach myself from them and end this misunderstanding. Tutuldukan ko na ito. Yun ang tamang gagawin ko.